Sa harap ng magarbong kasal sa Tagaytay, nakatayo ang isang ina na suot ang kupas na barot saya at sinelas na putol-putol. Hawak ang $55 milyong regalo na hindi niya inimbita kahit isang beses. Itong taon siyang itinaboy ng sariling anak dahil nakakahiya raw siya. Pero ngayong araw na ito, handa siyang ibigay ang lahat-lahat. Kahit itaboy siya uli sa harap ng 300 bisita. Ano kaya ang mangyayari kapag nakita siya ng ana? Matatanggap pa ba ang pag-ibig na hindi niya kailanman itinigil? Sa harap ng simbahan ng Quiapo, nakatayo si Aling Rosa. Suot niya ang pinakamagandang barot saya na natira pa sa kanya mula noong kasal niya. 25 taon na ang nakaraan. Kulay kriyam ito noon, ngayon medyo kupas na. Pero maingat pa ring napanatili. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na supot na papel na kulay kayumanggi. Walang nakakaalam kung ano ang laman noon maliban sa kanya. Hindi siya inimbita. Hindi siya pinapunta. Sa katunayan, 7 taon na siyang itinaboy ng sarili niyang anak na si Catherine, ang bunsong babae na minsan niyang inakala na hindi na mawawala sa piling niya kahit kailan. Ma, hindi ka nakasali sa buhay ko. Nakakahiya ka. Tingnan mo nga yang hisura mo. Para kang basahan sa harap ng mga kaibigan ko. Sabi noon ni Catherine ng gabing iyon, 7 taon na ang nakalipas. 18 taon pa lang si Catherine noon. Freshman sa isang mamahaling unibersidad sa Maynila, kasama ang mga mayayaman niyang kaklase. Si Aling Rosa naman, isang labandera sa palengke ng Divisoria, araw-araw nagbabanig ng mga damit ng iba, para lang may maipang tuition. Hindi nakapagtimpi si Catherine. Nahiya siya sa ina niyang amoy sabon at pawis. Nahiya siya sa mga kaibigan niyang nagmamaneho ng sasakyang bago, habang siya, kailangang sumakay ng jeep, tuwing uwi sa kanilang maliit na bahay sa Tondo. Kaya itinaboy niya. Mula ngayon, huwag mo na akong tatawaging anak. Huwag ka nang lalapit sa akin. Ayoko nang makita pa yang mukha mo. 4 na salita iyon na parang 4 na bala sa dibdib ni Aling Rosa. Pero hindi umimik ang ina. Yumuko lang siya, kinuha ang maliit na bag, at umalis. Walang luha. Walang sigaw. Tanging ang mabigat na paghinga na lang ang narinig ni Catherine, bago tuluyang nagsara ang pinto. Mula noon, wala na silang komunikasyon. Naging successful si Catherine. Nakagraduate ng cum laude. Nakapasok sa malaking kumpanya. Nakilala ang isang lalaking galing sa pamilya ng mga negosyante sa Makati. Si Marco, guwapo, edukado, at may-ari ng ilang building sa BGC. Sa loob lang ng 5 taon, naging fiancé na siya nito. At ngayon, ang kasal. Ang grandeng kasal sa isang 5-star hotel sa Tagaytay. May 300 bisita. May designer gown mula pa sa Dubai. May limousine. May drone na mag-video. May fireworks sa gabi. Lahat perpekto. Lahat maliban sa isang bagay. Wala ang ina. Sa labas ng simbahan, nakatayo pa rin si Aling Rosa. Hindi siya pumapasok. Takot siyang makita. Takot siyang mapahiya uli. Pero hindi niya kayang umuwi nang hindi man lang nasilayan ang anak na matagal niyang pinagkaitan ng sarili. Sa loob, puno na ang simbahan. Mga bulaklak na imported. Mga upuan na may ribon na ginto. Ang mga bisita, tawang mga mayayaman, mga mga doktor, mga artista pa nga ang iba. Si Catherine, nakangiti sa harap ng salamin habang inaayos ang veil niya. Perfect ka talaga, Kath, sabi ng makyup artist niya. Salama. Gusto ko kasing walang kulang sa araw na to, sagot niya habang nakatingin sa salamin. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may kung anong kirot na hindi niya maipaliwanag. Parang may hinintay siyang dumating, pero hindi niya alam kung sino. Biglang may kumatok sa pinto ng bridal room. Kath, ready ka na ba? 5 minutes na lang, sabi ng wedding coordinator. Yes, coming. Tumayo si Catherine. Hinawakan ang bouquet niyang gawa sa mga rosas na puti. Huminga siya ng malalim. Ngumiti sa salamin. Today is the happiest day of my life, sabi niya sa sarili. Pero bakit parang may kulang? Sa labas, nakita ni Aling Rosa ang mga sasakyan na dumarating. Nakita niya ang mga tao na nakadamit ng elegante. Nakita niya ang mga kamera. Nakita niya si Catherine. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 7 taon, nakita niya ulit ang anak. Sa pamamagitan ng malaking glass door ng simbahan, nakita niya si Catherine na nakangiti habang hinintay ang pagbukas ng pinto. Ang ganda-ganda niya. Parang prinsesa. Ang taas ng kanyang pangarap, natupad na. Tumulo ang luha ni Aling Rosa. Hindi niya napigilan. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na supot na papel na hawak niya. Sa loob noon, isang sobre. Makapal. At sa loob ng sobre, isang dokumento. Isang deed of donation.
55 milyong piso. Isang condominium unit sa Rockwell. 2 sasakyan. At isang trust fund na magsisigurong hindi na kailanman maghihirap ang magiging anak ni Catherine. Lahat iyon, ipinagbili ni Aling Rosa sa loob ng 7 taon. Ang maliit na bahay sa Tondo, ipinagbili. Ang mga alahas na mana pa sa kanyang ina, ipinagbili. Ang sarili niyang katawan, araw-araw na labada, gabi-gabing plansa, walang pahinga, walang sakit-sakit, basta may maibigay lang. 7 taon siyang natulog ng hindi hihigit sa 4 na oras. 7 taon siyang kumain ng kanin na may toyo lang. 7 taon siyang umiyak sa loob ng banyo, para walang makarinig. Lahat, para sa araw na ito. Para sa anak na nagsabing ayaw na siyang makita pa. Hindi niya alam kung paano niya ibibigay. Hindi niya alam kung tatanggapin pa ba siya. Pero handa na siya. Kahit itaboy uli siya, kahit murahin, kahit sampalin sa harap ng lahat, ibibigay niya pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng simbahan. Ang mga gwardiya, nakatingin sa kanya. Nakita ang damit niyang kupas. Ang sinelas niyang putol na. Ang buhok niyang magulo. "Ma'am, saan po kayo?" tanong ng isa. "Anak ko po, si Catherine po ang ikakasal. Ako po ang ina niya." Biglang natahimik ang 2 gwardiya. Napatingin sa isa't isa. "Hindi po kayo nasa guest list, ma'am." "Alam niya iyon." "Alam ko po. Hindi niyo naman kasalanan. Gusto ko lang po sana, makita siya. Kahit saglit lang." Sa loob, nagsimula na ang tugtog. Ang "Here Comes the Bride." Nakita ni Aling Rosa kung paano binuksan ang malaking pinto. Nakita niya si Catherine na dahan-dahang humakbang papasok. Nakangiti, nakayakap sa braso ng tatay ni Marco na siya ang naghatid sa kanya. Dahil wala namang ama si Catherine mula pa pagkabata. Walang ama, walang ina, pero may ngiti sa labi. Nang makita ni Catherine ang buong simbahan na nakatayo para sa kanya, lalong lumapad ang ngiti niya. Hanggang sa mapako ang mga mata niya sa may pinto. Sa labas. Sa babaeng nakatayo roon na may luha sa mga mata. Sa babaeng hindi niya inaasahang makikita pa. Si Aling Rosa. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umimik. Tanging ang mga luha na lang niya ang bumagsak. Bigla, parang nawala ang tunog ng buong mundo kay Catherine. Ang tugtugan, ang mga bulong ng mga bisita, ang tibok ng kanyang puso, lahat tumigil. Mahinang bulong niya. Pero hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita ng malakas. Sa labas, nakita ni Aling Rosa ang mga mata ng anak. Ang mga matang minsan niyang pinupunasan ng luha, tuwing umiiyak ito noong bata pa. At sa mga matang iyon, nakita niya ulit ang dating Catherine. Ang maliit na bata na tumatakbo sa kanya, tuwing uwi siya galing labada. Sumisigaw ng "Mama, may baon ka ba?" Ang batang kahit pagod na pagod siya, ginigising pa rin siya, para lang magkwento ng mga fairy tale. Ang batang minsan niyang inakala, na hindi na mawawala sa piling niya. Biglang may humawak sa balikat ni Aling Rosa. "Ma'am, bawal po kayo dito. Pasok na po kayo o alis na kayo," sabi ng gwardiya, medyo mababa na ang boses. Dahan-dahang tumango si Aling Rosa. Hindi siya pumasok. Hindi siya umalis. Sa halip, inilahad niya ang sobre. "Ibibigay ko lang po ito, sa anak ko. Pakabigay na lang po kung pwede." Kinuha ng gwardiya ang sobre, medyo naguguluhan. "Para po kay Catherine. Anak ko po siya. Sabihin niyo na lang po, gift ko daw po sa kasal niya." Tiningnan ng gwardiya ang sobre. Walang nakalagay na pangalan. Walang ribbon. Walang kahit ano. Parang ordinaryong sobre lang na mabibili sa National Bookstore. Pero sa loob noon, 55 milyon. At 7 taon ng pagdurusa. 7 taon ng pagmamahal na hindi nasabi. 7 taon ng paghihintay na hindi alam kung may saysay pa. Tiningnan ulit ni Aling Rosa si Catherine sa loob. Si Catherine na ngayon, nakatingin lang sa kanya, nakayapak pa rin sa gitna ng aisle, hindi gumagalaw. Parang gusto niyang tumakbo. Parang gusto niyang sumigaw. Pero hindi niya magawa. Dahan-dahan, yumuko si Aling Rosa. Huling beses niyang tinitigan ang anak. Tumingin siya ng matagal. Parang kinakabisado ang bawat linya ng mukha nito. Tapos, ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng lungkot, pero puno rin ng kapayapaan. "Mabuhay ka sana ng matagal, anak. Masaya na ako, nakita kita ulit." Tinalikuran niya ang simbahan. Hindi siya lumingon. Habang si Catherine, sa unang pagkakataon pagkatapos ng 7 taon, tumulo ang luha niya sa harap ng lahat. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Pero alam niyang may mali. May malaking mali. "Ma," sigaw niya ng mahina, pero hindi na narinig ni Aling Rosa. Nagsimula na uli ang tugtugan.
Hinawakan siya ng ninong niya sa braso. Catherine, tuloy na natin. Nakatingin na ang lahat. Pero hindi siya makagalaw. Nakatingin lang siya sa pinto, kung saan wala na ang ina niya. Sa mga kamay ng gwardiya, nakita niyang may inabot na sobre. Plain white envelope. Walang nakasula. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Binuksan. At doon, nahulog ang buong mundo niya. Sa loob noon, hindi lang pera. Hindi lang ari-arian. Kundi isang liham. Isang liham na sulat kamay. Sa maliit, pamilyar na pagsusulat ng kanyang ina. Anak, kung binabasa mo to, ibig sabihin nakita mo ako kahit saglit. Hindi ko na hinihiling na tawagin mo pa akong nanay. Hindi ko na hinihiling na yakapin mo pa ako. Hindi ko na hinihiling na bumalik pa ang dati. Ang hinihiling ko lang, maging masaya ka. Lahat ng ito, para sa'yo. Lahat ng hindi ko sinabi, narito na. Lahat ng hindi ko na ipakita, narito na. Hindi kita sisihin kung itaboy mo pa rin ako. Hindi kita sisihin kung sunugin mo pa, tong liham na to. Basta alam mo, mahal na mahal kita. Kahit kailan, hindi nagbago yon. Kahit itinaboy mo ako. Kahit sinabi mong nakakahiya ako. Kahit hindi mo na ako binalikan. Mahal pa rin kita. Hanggang sa huling hininga ko, anak, ingat ka palagi. Nanay mo na hindi mo na gustong tawagin pa. At sa ibaba ng liham, isang resibo. Isang resibo ng pagbebenta ng bahay sa Tondo. Isang resibo ng pagbebenta ng lupa sa probinsya. Isang resibo ng pagpapakamatay araw-araw sa labada. At sa pinakailalim, isang maliit na larawan. Siya noong bata pa. Nakaupo sa kandungan ni Aling Rosa. Nakangiti. Parehong nakangiti. Si Catherine, sa gitna ng simbahan, sa harap ng 300 bisita, sa araw ng kanyang kasal, biglang napaluhod. Hindi siya umiyak ng mahina. Umikot ang buong mundo niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Galit, pagsisisi, pagmamahal, lahat yata. Ma, sigaw niya ng malakas, sa unang pagkakataon. Pero wala na doon si Aling Rosa. Nawala na sa karamihan. Nawala na sa buhay niya, uli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya ang nagtulak. Siya ang hinayaan. At habang hawak niya ang liham na iyon, ang liham na gawa sa 7 taong paghihirap at pagmamahal, alam niya, sa kauna-unahang pagkakataon, na hindi niya na makikita pa ang ina niya. Kung hindi niya nahabulin, kung hindi niya natawagin, kung hindi niya naaminin, na siya ang nagkamali, hindi ang ina niya, na siya ang mayabang, na siya ang nakakahiya, na siya ang hindi karapat-dapa. At habang nakatayo ang lahat, habang naghihintay ang groom, habang nakatingin ang buong simbahan, isang tanong na lang ang umikot sa isip ni Catherine. Huli na ba, para humingi ng tawad? At sa labas ng simbahan, habang naglalakad palayo si Aling Rosa, may ngiti sa labi. Ngiti na puno ng luha. Sana mapatawad mo ako, anak. Sana, mahalin mo rin ang sarili mo, tulad ng pagmamahal ko sa'yo. At habang papalay siya, hindi niya alam, na sa loob ng simbahan, ang anak niya, ay tumakbo na. Tumakbo na papalapit sa pinto. Tumakbo na habol sa kanya. Tumakbo na, nang may luha. At may sigaw na, M.A. M.A., sandali lang. M.A., aumanhin. M.A., Blieji kang umalis. M.A. Pero, nakasara na ba ang pinto? O, makakayanan pa ba ng isang ina na bumalik, na magpatawad, na yakapin ulit ang anak na minsan siyang itinaboy? Hindi pa natin alam. Pero ang sigaw na iyon, ang sigaw na, ma, na matagal nang hindi narinig ni Aling Rosa, iyon ang magpapasya sa lahat. At sa mga oras na iyon, sa gitna ng kasal na puno ng luho at kasiyahan, isang ina at anak, magkikita kaya uli. Magmamahalan kaya uli. O, magpapatuloy ang paghihiwalay nila. Hanggang sa huling hininga. M.A. M.A., hindi K pwedeng umalis. M.A., pakibalikan M.A.K. Ang sigaw ni Catherine ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Parang kidlat na tumagos sa katahimik na seremonya. Lahat na palingon. Lahat na tigilan. Ang mga bulaklak sa kamay niya ay nahulog. Ang veil niya ay gumulo na sa hangin, habang tumatakbo siya papunta sa malaking pinto. Si Marco, ang groom, nakatayo pa rin sa altar, nakanganga. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Catherine, ano ba? Kasal na tayo, sigaw niya. Pero parang hindi narinig ni Catherine. Sa labas, narinig ni Aling Rosa ang sigaw. Parang may humila sa kanyang paa. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Narinig niya ang ma na matagal niyang hinintay. Matagal niyang pinangarap marinig uli. Pero natatakot siya. Natatakot siyang baka guni-guni lang.
Natatakot siyang baka kapag humarap siya, muli siyang itaboy. Natatakot siyang baka masakit pa rin. Pero ang mga paa niya, kusang gumalaw. Kusa siyang humara. At doon niya nakita si Catherine. Nakatayo sa labas ng pinto, basang-basa na ng luha ang mukha. Ang makiyop niya, gulo na. Ang damit niya, gusot na sa pagtakbo. Pero ang mga matang iyon ay parang bumabalik sa bata pa siya. Parang bumabalik sa mga araw na hinahanap-hanap niya ang yakap ng ina tuwing takot siya sa kulog. Ma, sorry po. Hingal na sabi ni Catherine habang papalapit. Ma, wag kang umalis, please. Si Aling Rosa, hindi makapaniwala. Parang nananaginip. Itong taon niyang hinintay ang salitang, sorry, mula sa bibig ng anak. Itong taon niyang hinintay na marinig ulit ang tawag na ma. At ngayon, naririnig na niya. Pero bakit parang ayaw niyang maniwala? Bakit parang natatakot siyang lumapi? Anak, mahinang sabi niya. Ang boses niya, nanginginig. Anak, bakit ka nakalabas? Kasal mo na. Hindi na nakapagsalita si Catherine. Sa halip, tumakbo siya. Tumakbo siya papunta sa ina niya. At doon, sa harap ng simbahan, sa harap ng mga gwardiya, sa harap ng mga bisita na nakatingin sa labas, yumakap siya. Mahigpit. Parang ayaw nang magbitaw. Sorry po talaga. Hindi ko po alam na ganito pala kasakit. Ma, pasensya na po kung itinaboy kita. Pasensya na po kung sinabi kong nakakahiya ka. Hindi totoo yon, ma. Hindi totoo. Si Aling Rosa, natulala lang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang mga kamay niya, nakabitin pa rin sa gilid. Parang natatakot siyang yumakap pabalik. Natatakot siyang baka biglang magising siya at mawala ulit ang lahat. Pero nang maramdaman niya ang init ng katawan ng anak, nang maramdaman niya ang mga luha nito sa kanyang balika, hindi na siya nakapagpiglas. Yumakap na rin siya. Mahigpit. Parang sinusubukang bawiin ang 7 taon sa isang yakap lang. Anak ko, okay lang na, sabi niya habang umiyak na rin. Huwag ka nang umiyak, ako nga itong dapat humingi ng sorry. Kasi hindi kita napalaki ng maayos, kaya ka nahiya, kaya ka. Hindi, ma. Ako po ang may kasalanan. Ako po ang mayabang. Ako po ang walang utang na loob. Ma, hindi ko po alam na ganito pala kahirap ang buhay mo. Hindi ko po alam na lahat pala ng ipinadala mo sa akin noon. Dugo pawis mo pala yon. Ma, tatawarin mo po ako. Sa loob ng simbahan, nakatingin ang lahat. Si Marco, hindi na alam kung ano ang gagawin. May mga bisita nang umiyak. May mga nagvi-video. May mga nagbubulungan. Sino yung babaeng yon? Parang labandera. Pero bakit yakap-yakap ni Catherine? Hindi na pinansin ni Catherine ang lahat. Hindi na niya pinansin ang kasal. Hindi na niya pinansin ang gown niyang mahal. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon, ang yakap ng ina niya na akala niya ay mawawala na forever. Balik na po tayo sa loob, sabay na po tayo. Gusto ko po kayong ipakilala. Gusto ko po sabihin sa lahat na kayo po ang nanay ko, na kayo po ang dahilan kung bakit ako narito. Ma, please. Si Aling Rosa, umiling. Hindi siya makapaniwala. Anak, hindi na bagay sa akin doon. Tingnan mo nga ako. Tingnan mo tong damit ko. Tong sinelas ko, baka mapahiya ka lang ulit. Hindi, May, sigaw ni Catherine, hawak ang 2 kamay ng ina. Hinding-hindi na po ako mapapahiya sa inyo. Kayo po ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Kayo po ang pinakamayaman. Kasi may anak kayong katulad ko na nagkamali ng sobra. Pero minahal niyo pa rin. Tumingin si Aling Rosa sa mga mata ng anak. At doon niya nakita. Hindi na ang Catherine na mayabang noon. Hindi na ang Catherine na nahihiya sa kanya. Kundi ang Catherine na bata pa siya. Ang Catherine na umiyak tuwing may sakit siya. Ang Catherine na natutulog sa kandungan niya habang naglalaba siya sa labas. Anak, sigurado ka ba? Tanong niya ng mahina. Opo, ma. Sigurado na sigurado po ako. Dahan-dahan, hinawakan ni Catherine ang kamay ng ina. Ang kamay na puno ng pekas. Ang kamay na puno ng kalmot mula sa plansa. Ang kamay na 7 taon niyang tinakwil. At hinila siya papasok. Pumasok sila sa simbahan. Magkahawak kamay. Si Catherine, nakangiti habang umiyak. Si Aling Rosa, nanginginig pero may ngiti sa labi. At nang makita ng lahat na tahimik. Si Marco, napanganga. Ang wedding coordinator, napatakip sa bibig. Ang mga bisita, napatingin sa babaeng nakasuot ng kupas na barot saya. Pero may dignidad na hindi matutumbasan ng kahit anong designer gown. Dahan-dahan silang lumakad sa aisle.
Hindi na, Here Comes the Bride, ang tugtog. Kundi ang tunog ng mga hibik na mga tao ngayon lang nakakita ng tunay na pag-ibig ng mag-ina. Nang makarating sila sa harap, hinawakan ni Catherine ang mikrofono. Nanginginig ang boses niya. Mga kaibigan, mga kamag-anak, si Marco. Napatingin siya sa groom na ngayon, nakatingin lang sa kanya, naguguluhan pero may ngiti. Pasensya na po, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin to. Pero kailangan ko po sabihin. Humugos siya ng hininga. Ito po si Aling Rosa, ang nanay ko, ang tunay kong ina, ang babaeng itinaboy ko 7 taon na ang nakararaan, dahil nahiya ko sa kanya, dahil akala ko nakakahiya siya, dahil akala ko mas mahalaga ang hitsura kaysa pagmamahal. Tumulo uli ang luha niya. Pero mali po ako, sobra po akong nagkamali, siya po ang dahilan kung bakit ako nakatapos, siya po ang dahilan kung bakit may trabaho ako, siya po ang dahilan kung bakit may kasal akong ganito. Kasi siya po ang nagbenta ng lahat. Lahat ng meron siya. Para lang maibigay sa akin, tong $55 milyon na regalo, na hindi ko man lang alam. Napatingin ang lahat sa sobre, na hawak-hawak pa rin ni Catherine. Alam niyo po ba kung ano to? Itinaas niya ang dokumento. Ito po ang buhay niya, ang 7 taon niyang paghihirap. Ang mga gabing hindi siya natulog, ang mga araw na kanin at toyo lang ang kinain, lahat po to. Para sa akin, para sa anak na nagsabing ayaw na siyang makita pa. Tahimik na ang buong simbahan. May mga umiiyak na. May mga nakayuko. Si Marco, dahan-dahang lumapit kay Aling Rosa. At sa harap ng lahat, yumuko siya. Po, kung pwede niyo po akong tanggapin bilang anak, gusto ko po kayong tawaging nanay. Si Aling Rosa, napahagulgol. Hindi na niya napigilan. Yumakap siya kay Marco. Yumakap siya kay Catherine. At doon, sa harap ng altar, hindi lang dalawa ang mag-asawa ang nagyakapan, kundi isang pamilya. Isang pamilya na matagal nang nawasak. Pero ngayon, bumabalik. At habang yakap-yakap sila, may isang tanong na lang ang nasa isip ni Aling Rosa. Anak, paano mo nalaman na $55 milyon? Ngumiti si Catherine habang umiyak. Kasi po, hindi lang po ako ang may lihim sa'yo. May lihim ka rin po sa akin. At doon, sa gitna ng yaka, sa gitna ng luha, may isang bagong lihim na magbubukas. Isang lihim na mas malaki pa sa $55 milyon. Isang lihim na magpapabago ng lahat. Muli, ano kaya yon? At bakit? Sa mga mata ni Catherine, may ngiti na parang matagal na niyang alam ang lahat. At sa gitna ng mahigpit na yakap ng 3 tao sa harap ng altar, tahimik na ibinulong ni Catherine sa tenga ng kanyang ina. Ma, hindi lang po ako ang may ginawang mali sa'yo. May ginawa rin po ako para sa'yo, na matagal ko nang inihahanda. Dahan-dahang kumawala si Catherine sa yaka. Kinuha niya ang maliit na bag na dala ng isa niyang bridesmaid. Binuksan niya ito at may inilabas na makapal na folder. Kulay puti. May ribbon na ginto. Sa harap, nakasulat sa kaligrafe. Para kay Nanay Rosa, ang tunay kong reyna. Inabot niya ito kay Aling Rosa na nakatitig lang. Parang natatakot hawakan. Ano to, anak? Buksan niyo po, ma. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Rosa nang tanggapin ang folder. Binuksan niya. At doon, nahulog ang luha niya ng walang tunog. Sa loob, isang titulo ng lupa, 5 ektarya sa Tagaytay, katabi mismo ng hotel kung saan sila ngayon naroroon. May nakaplanong bahay na simple pero maganda. May maliit na hardin ng gulay at rosas. Isang bond certificate, 75 milyong piso sa trust fund, nakapangalan kay Aling Rosa, hindi na mababawi kahit kailan. Isang kontrata, buong bayad na enrollment sa isang retirement home sa Baguio na may sariling nurse. May piano sa lobby, at tanaw ang pine trees tuwing umaga. At sa pinakailalim, isang liham. Sulat kamay din. Pero hindi na maliit at paika-ika ang letra. Malinis. Puno ng pagmamahal. Ma, itong taon akong nawalan ng ina, dahil sa kahambugan ko. Itong taon akong natulog ng may pagsisisi, tuwing naalala ko, kung paano kita itinaboy. Kaya mula nang malaman ko ang totoong halaga ng $55 milyon mo, hindi na ako tumigil. Lahat ng bonus ko sa trabaho, ipinagbili ko rin. Lahat ng overtime, lahat ng project na tinanggap ko, kahit pagod na ako. Lahat ng ipon ko mula nang magtrabaho ako, lahat po yon, para sa'yo. Hindi ko na po kailangan ng condominium sa Rockwell. Hindi ko na kailangan ng 2 sasakyan. Kailangan ko lang po, na huwag nyo nang maramdaman ulit na kailangan nyong mag-isa. Ma, hindi nyo na kailangang maglaba pa. Hindi nyo na kailangang matulog ng 4 na oras lang. Hindi nyo na kailangang magkanin at toyo. Mula ngayon,
Ako naman po ang mag-aalaga sa'yo. Ako naman po ang magtatrabaho para sa'yo. Ako naman po ang magbibigay ng buong buhay ko para sa'yo. At kung may magtatanong kung bakit $25 milyon. Kasi po, mas malaki ang pagkakautang ko sa'yo, ma. Hindi mababayaran ng $55 milyon man lang. Mahal na mahal kita. Pasensya na kung natagalan ako. Pero heto na ako. Hindi na alis pa. Ang anak mong hindi na ulit mahihiya sa'yo kahit kailan. Catherine. Hindi na nakapagsalita si Aling Rosa. Nanginginig na yumakap siya sa anak. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming taon, tumawa siya. Tumawa ng malakas, puno ng saya, habang umiyak. Tumawa rin si Catherine. Tumawa rin si Marco. Tumawa rin ang buong simbahan. At doon, sa harap ng altar, hindi nakasal lang ng 2 tao ang naganap. Naging kasal uli ito ng mag-ina. Naging pagbabalik ng pamilya. Naging katuparan ng pangarap na akala nila ay nawala na. Pagkatapos ng mahabang yakap, hinawakan ni Catherine ang kamay ng ina at ng asawa. Mga minamahal ko, mga kaibigan, simulan na po natin ulit ang seremonya. Ngumiti siya ng puno ng liwanag. Pero sa pagkakataong ito, kasama ko na ang 2 taong pinakamahalaga sa buhay ko, ang asawa ko, at ang reyna ko, ang nanay ko. At nang magsimula ulit ang tugtog, hindi na, "Here Comes the Bride" lang, kundi parang awit ng pag-asa, ng pangalawang pagkakataon, ng pag-ibig na hindi kailanman namatay. Habang naglalakad silang 3 papunta sa altar, si Marco sa kaliwa, si Aling Rosa sa kanan, si Catherine sa gitna, may isang bagay ang natiyak ng lahat na naroroon. Na ang tunay na yaman ay hindi nasa pera. Hindi nasa kondominium o sasakyan. Hindi nasa designer gown o fireworks. Ang tunay na yaman ay nasa isang ina na handang ibigay ang lahat, kahit itinaboy siya. At nasa isang anak na, kahit natagalan, bumalik pa rin at nagmakaawa ng kapatawaran. At nang sabihin ng pari ang mga salitang, "You may now kiss the bride." Hindi muna si Marco ang unang lumapit kay Catherine. Si Aling Rosa muna. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Hinaplos niya ang luha roon. "Anak, salamat sa pangalawang buhay na binigay mo sa akin." Hinalikan niya ito sa noo. Tumingin si Catherine sa kanya, ngiting puno ng pag-ibig. "Ma, salamat po sa unang buhay na binigay niyo sa akin, at sa pagmamahal na hindi niyo kailanman binawi." At doon, sa harap ng Diyos at ng lahat, naghalikan ang mag-ina. Pagkatapos, sakalang hinalikan ni Marco si Catherine. At ang buong simbahan, tumayo at nagpalakpakan ng malakas. Hindi lang para sa bagong mag-asawa, kundi para sa isang ina na muling yakap ng anak. Para sa isang kwento ng pag-ibig na mas malakas kaysa kahihiyan, mas malakas kaysa pera, mas malakas kaysa pride. At habang naglalakad sila palabas ng simbahan, magkahawak kamay ang 3, tumingala si Aling Rosa sa langit. May ngiti sa labi. "Salamat po, sa pangalawang pagkakataon." At sa likod nila, ang mga bisita, marami ang umiyak pa rin. Marami ang yumakap sa sariling ina. Marami ang nangakong tatawagan ang nanay nila mamaya. Dahil sa araw na iyon, hindi lang si Catherine at Aling Rosa ang nabago, kundi daan-daang puso na nakarinig ng tunay na kwento ng pag-ibig ng mag-ina. At nang makalabas sila sa ilalim ng araw ng Tagaytay, may isang bagay ang natiyak ni Aling Rosa habang nakatingin sa mga mata ng anak. Na mula ngayon, hindi na siya mag-iisa pa. Na mula ngayon, may bahay na siyang mauyang puno ng tawang pamilya. Na mula ngayon, ang salitang "ma" ay hindi na mawawala pa sa bibig ni Catherine, hanggang sa huling hininga nila. At ang $55 milyon at $75 milyon, hindi na mahalaga yon. Kasi ang tunay na regalo ay ang yakap na hindi nabibitaw pa. Ang "sorry" na hindi na huli. Ang "mahal kita" na hindi na kailangang sabihin pa. Dahil nararamdaman na nila ito sa bawat tibok ng kanilang mga puso. At sa pagtatapos ng araw na iyon, sa ilalim ng mga bituin, nakaupo si Aling Rosa sa bagong hardin nila sa Tagaytay. Sa kandungan niya, si Catherine, kahit kasal na, parang bata pa ring sumandal sa ina. Si Marco naman, nakatingin sa kanila, ngiting puno ng paghanga. At sa kauna-unahang pagkakataon, walang luha ng lungkot, tanging luha ng kasiyahan, tanging ngiti ng kapayapaan. Dahil sa wakas, kumpleto na ulit ang pamilya. At ang kwento ng isang ina na itinaboy sa kasal ng anak, naging kwento ng isang ina na hinintay, hinabol, at minahal muli ng anak, nang higit pa sa dati. Tapos na ang ating kwento. Pero ang pag-ibig nila, hanggang ngayon, buhay na buhay pa. At kung may isang bagay lang na maituturo nito sa atin, hindi kailanman huli ang humingi ng tawad. Hindi kailanman huli ang magpatawad.
At ang pag-ibig ng magulang sa anak, walang hangganan. Kahit gaano pa katagal ang paghihintay, kahit gaano pa kasakit ang itinaboy, darating ang araw, babalik ang anak. At kapag bumalik siya, buksan mo ang mga braso mo. Sapagkat iyon ang pinakamalaking yaman na hindi mabibili ng kahit anong milyon. Salamat sa pakikinig. Ingatan niyo po ang inyong mga magulang habang nandito pa sila. Baka bukas. Huli na.